Isasagawa ngayong araw ang turnover ceremony para sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Samantala, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na sandaling nagkausap sina Pangulong Rodrigo Duterte, US President Barack Obama at UN Secretary General Ban Ki-moon sa holding room bago idaos ang gala dinner. Mula sa Vientiane, Laos, nagbabalik si Rina Villamor live. Yes, Rina. Magandang tanghali, Floor. Chairmanship sa susunod na summit, ito-turnover na kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatapos ng 2016 ASEAN Summit ngayong araw. Kabilang sa pag-uusapan ng mga leader ng bansa ang 14th ASEAN-India Summit, 4th Asian-United States Summit, 11th East Asia Summit at Joint Leader Statement on the Regional Comprehensive Economic Partnership. Ngayong araw din ilalabas ang chairmanship report na kinapapalooban ng mga natalakay sa loob ng 3 araw na ASEAN Summit at ang turnover ceremony sa chairmanship na taunang pulong ng mga leader ng bansa. Ito na ang ikatlong pagkakataon na tatayong chairman o punong abala ang Pilipinas sa ASEAN Summit. Unang nag-host ang Pilipinas noong 1997 at pangalawa noong taong 2007. Samantala, kinumpirma ni DFA spokesperson ASEC Charles Jose na nagkita na kagabi sina Pangulong Rodrigo Duterte at US President Barack Obama. Nagkaroon ng maiksing pag-uusap ang dalawang leader ng bansa sa holding room habang hinaantay ang pagsisimula ng gala dinner. Gayunman, hindi na nagbigay pa ng detalye si Jose tungkol sa maiksing pagkikita ng dalawang Pangulo. Sa gala dinner, nakitang nagkamay rin at nagkausap sina Presidente Duterte at UN Secretary General. Sa naunang seating arrangement, magkatabi sana sina Pangulong Duterte, Obama at Ban Ki-moon, pero sa halip, pinagitnaan siya ni Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at Jakarta President Joko Widodo. Hindi naman nakadalo si Pangulong Duterte sa US ASEAN meeting dahil sa courtesy call kay Laotian Prime Minister Thongloun Sisoulith. Samantala, napag-usapan kahapon ang mainit na issue sa South China Sea kung saan nagkasundo na bumuod ang Ministry Hotline ng Declaration of Conduct upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Sa ilalim ng Declaration of Conduct na isa sa pinal sa susunod na taon ay ang freedom of navigation sa South China Sea at pagkakaroon ng maayos na relasyon sa mga bansang nasasakop ng South China Sea. Bubuksan naman ang Ministry Hotline sa lalong madaling panahon. Floor, dalawa sa mga isusulong ni Pangulong Duterte sa pagkuha ng chairmanship ay ang pagbabago at gawing drug-free ang ASEAN community. At yan muna ang update mula dito sa Vientiane, Laos. Balik sa inyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Rina Villamor. Nagulat live mula sa Vientiane, Laos.